akin lang, bubuhatin natin si Romualdez sa kanyang upuan. Hindi po pwede kasi dito na makiusap. Walang iya eh. Hindi tatanggal ng pakiusap. Walang iya na lang. Ganun ang gawin natin. Sana mapagkaisahan natin at maging successful tayo sa ating purpose na mawala na sila sa pwesto. Ito ang maanghang na binitawan na salita at panawagan ng Kongreso ng Bayan na pinangunahan ng iba't ibang grupo para sa mga Pilipino. Panawagan kay House Speaker Martin Romualdez na magbitiw na. Sa ginanap na media conference, tahasang pinanawagan ng grupong Kongreso ng Bayan. Pinangunahan ng iba't ibang grupo mula sa relihiyon. Isa na rito ang katutubo, lider ng transportasyon, OFWs, abogado, negosyante, retiradong militar at ordinaryong mamamayan. Ako naman po ang panawagan ko kay Speaker. Namuno ka na po ng 3 taon. Ikaw, sabi mo rin naman, hindi naman naging matahimik at maayos ang ating buhay. Siguro po marapat. Ikaw na mismo magkusa. Bakit hindi tayo kumikilos? Payag na lang ba tayo nagagawin? Yun yung hindi ko kayang makita na tayo ginagago. Harap-harapan. Isa sa mga dahilan ng panawagan ay ang pagbabago sa pamunuan ng Kongreso. Ayon kay retired Police Colonel Jonathan Galang, nababahalaan niya ang mamamayan sa bansa sa kawalan ng kakayahan ng mga political leaders. Ngayon, sa sitwasyon po natin ngayon, lalo na sa House of Congress, ito pong ating Kongreso, nakikita po natin yung kakulangan sa pagsiservisyo, sa tamang pagsiservisyo sa bayan. Dagdag pa ng OFWs na si Ferdinand Reyes, ang Pilipinas ay nahaharap sa isang krisis dahil sa patuloy na tunggalian sa pagitan ng Israel at Iran na walang aksyon na ginagawa upang matugunan ang mga pangangailangan ng Overseas Filipino Workers o OFW. Gera ngayon sa Iran at Israel. Pero wala tayong narinig sa kanila na kung ano ang gagawin nilang rescue, paano nila poproteksyonan ang ating mga bayani sa mga bagong panahon na nakapis sa Iran at sa Israel. Di ba? Dapat unahin nila ang mga problema na yan. Pinuna naman ni Diego Magpantay, President of Citizen Crime Watch o CCW, ang tiwaling Kongreso at nanawagan na ibigay ang speakership sa iba pang miyembro ng Kamara. Ito po siguro Congress na ito, yung nagtalikod na Congress, ito ang pinakakurap. Kami sa Citizens Crime Watch, kinakalkal namin itong ayuda na ito. Sabi natin, panahon na para mag-resign kung si Speaker Romualdez bilang Speaker ng ating pong House. Kaya Speaker Romualdez, resign na, nauna. Sa interview ng ilang mamamahayag kay Chito B. Balintay, National Chairman ng Alyansang Katutubong AITA ng Pilipinas, INC, ang pag-aari ng mga AITA sa ilalim ng ancestral domain na kanilang pinaglalaban sa Zambales, ang 1,000 hektaryang lupain na inaangkin umano ng malaking korporasyon na imbis na sila ang dapat protektahan sa pamahalaan lokal ng bayan ng Butuan, Zambales at National Commission on Indigenous People o NCIP para sa 1,000 hektaryang lupain na matatagpuan sa Barangay Burgos, Butuan ay mas pinoprotektahan pa nito ang Ayala Corporation. Yung aming tituladong lupain, titulado na lupaing ninuno, ay biglang may lumitaw na pag-aari ito ng isang grupo. Ito yung grupo ng Ayala. At ito pala ay nakabili sila ng lupa sa Puyat area. Pero yung Puyat area, maliit lang sa loob ng aming domain. Noong unang panahon na nag-uusap kami, sabi nila ipapakita nila yung titulo. Ito ay hindi nangyari sapagkat ang nagsasabi noon ay NCIP mismo. Na ang iniisip namin ng NCIP ay na-create siya to protect the interest ng AITA, ng IP in general. NCIP mismo. Ako, si Bobby Patriarca, nagbabalita. During that time.